Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Manuel at hanggang grade 4 lang ang kanyang natapos. Isa sa mga dahilan nito ay ang kawalan niya ng interes na pumasok sa klase. Mas gusto niya ang tumulong sa kanyang mga magulang sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pangingista sa ilog kasama ang kanyang ama o pagtulong sa paglalaba ng kanyang ina. Sa kanyang murang edad, natutunan niya na kaagad ang mga gawain na ganon. Mas gusto niya kasi ang ganon kaysa ang umupo sa loob ng silid-aralan. Bukod dito, ay madalas siyang tuksuin ng mga kaklase dahil sa hirap ng kanilang buhay. Ang panunukso at masasakit na salitang kanyang naririnig sa mga ito ay nagdulot sa kanya ng labis na lungkot at hiya, kaya mas pinili na lamang niya na tumigil sa pag-aaral at manatili na lamang sa kanilang bahay. Ang kanyang ina na lamang ang nagpatuloy na nagturo sa kanya kung paano sumulat, magbilang at magbasa. Ang kanilang bahay ay gawa sa mga natural na materyales. Kugon ang bubong at sawali na may butas ang dingding. Hindi na rin ipinilit ni Manuel na tapusin ang pag-aaral dahil simple lamang ang kanyang pangarap sa buhay simula pa pagkabata, ang maging isang sikat na albularyo. Nang magbinata si Manuel, naging tindero ito ng isda at doon niya nakilala si Maribel, ang una at huling babae na nagpatibok ng kanyang puso. Ligaw tingin lamang ang ginagawa niya noon dahil bantay sarado si Maribel ng kanyang lolo na palaging kasama niyang namamalengke. Masungit ang matanda. Paasik kung makipag-usap sa mga tao. Kaya naman, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Manuel na lumapit at makilala ng husto ang dalagang natitipuhan. Ay, salamat! Kumpleto na naman ang araw ko. Nakita ko na naman ang aking inspirasyon. Ano na naman ba yan, Manuel? Ang aga-aga pa nananaginip ka na naman ng gising. Ikaw nga tigil-tigilan mo na nga yang si Maribel, ha? Tatay naman talaga Panira ng moment. Ayaw niyo po ba kay Maribel? Bakit? Pakiramdam niyo ba? Lugi kayo sa kanya? Naku po, hindi tayo ang lugi, anak. Si Maribel ang kawawa kapag ikaw ang napangasawa niya. Hala siya, grabe naman po kayo sa akin, tay. Ayoko lang na masaktan ka, anak. Huwag mo na siyang ambisyonin. Masyado siyang maganda para sa'yo. Saka tignan mo nga, ilang taon ka na lang bang puro na lang ganyan? Puro ligaw tingin. Kasi naman po, abala po kasi ako sa pagtitinda, kaya hindi ko po siya madiskartehan. Sus, palusot ka pa. At sabihin mo, torpe ka, anak. Hindi ka marunong manligaw at takot ka sa lolo niya. Tay naman, pambira naman kayo. Anak niyo po ba talaga ako, ampon? Parang kayo lang yata ang nakilala ko na walang moral support sa anak niya. Ikaw naman kasi, kung nag-aral ka sana nun, di ka sana naghihirap ngayon. Dahil alam mo, kung may mataas kang pinag-aralan o magandang trabaho, kahit sinong magandang babae dyan, anak, hindi ka mahihiyang ligawan. Hayaan niyo na po. Di po talaga para sa akin ang pag-aaral nun, tay. Alam niyo naman po kung ano talaga ang gusto ko, di ba? Na ano? Maging albularyo? Aba, sinabi ko na sa'yo noon, hindi basta-basta ang maging albularyo, anak. Hindi yun ipinipilit. Tay, yun po talaga ang gusto ko Yung maging sikat po. Noon pa man, di ba? Alam niyo na po na mahilig po talaga ako mag-aral sa mga halamang gamot at kung paano po ito gagamitin sa panggagamot. Oo nga, alam ko. Pero anak, hindi lang yan tungkol sa pagsasaulo ng mga halamang gamot. Ang pagiging albularyo ay may kaakibat na responsibilidad. Alam ko po yun, tay. At tanda po ako matuto pa. Kaya gagawin ko po ang lahat
Matutunan ko lang ang lahat sa pagiging isang albularyo. Handa? Paano kung may dumating na sakit na hindi mo kayang gamutin, Aber? Paano kung mas malakas ang sumpa kaysa sa kaalaman mo? Ano ngayon ang gagawin mo? Kaya nga po, mas gusto ko pa pong matuto. Gusto kong ipagpatuloy ang kaalaman ng mga ninuno natin. Hindi ko po to basta trip lang, Tay. Ay nako, sinasabi ko lang ito dahil ayaw kitang mapahamak, anak. Ang pagiging albularyo, hindi lang tungkol sa panggagamot. Minsan, may mga nilalang kang makakasalamuha na hindi mo gustong makita o makilala. Kung ganun po, tulungan niyo po ako maging handa, Tay. Kayo ang unang nagturo sa akin nun, di ba? Matagal ko nang iniiwasan yan, Manuel, at kinalimutan ko na yan. Ano pong ibig niyo sabihin? Teka, may nangyari po ba nun? Ay, huwag na natin pag-usapan yan. Si Maribel ang pinag-uusapan natin kanina. Kung saan na tayo napunta. Sige po, kung ayaw niyo pong pag-usapan natin, ayos lang naman. Basta Tay, kung mag-aasawa ako, yan, yung ganyan. Tulad ni Maribel ang gusto ko. Tulad ng sinabi ko sa'yo, huwag kang mag-ambisyon. Hindi ka papansinin yan. At least Tay, may ambisyon ako ngayon. Saka, di ba sabi nila, kung mangangarap ka, dapat lubos-lubusin mo na. Libre naman yun . Yun na nga . Mangarap ka na lang dyan ng mangarap hanggat gusto mo. Sa tingin mo, may mangyayari kapag ganyan. Nako, nung kabataan ko, hindi ako ganyan. Kapag may natitipuhan akong babae, isang maghapon lang, napapasagot ko na. Ganun kayo kaangas, Tay? Bakit ilan po ba naging syota nyo nun? Aba, parang hindi ko yata mabibilang sa daliri ko. Bakit ba kasi hindi mo paligawan? Subukan mo. Ang totoo niyan, Tay, parang parang nahihiya po ako . Kita mo na. Di inamin mo din na torpe ka nga. Alam mo, Manuel, wala namang pagkakaiba sa pagiging busted ang hindi pagtatapat ng damdamin. Aba, parehas ka pa rin magiging broken-hearted. Isang araw, Tay, makakahanap din ako ng magandang tiyempo para makausap siya. Pero sa ngayon, masaya na po ako na makita siya araw-araw. Ay, nako, abay, ewan ko sa'yo. Kung ganyan ka mas mabuti pa na unahin mo na lang muna yung mga isda mo at wag ang babae. Tay naman yan na naman kayo sa kontra nyo . Hindi ko naman pinababayaan ng paninda ko . Baka di nyo nalalaman, Tay. Ako yata ang pinakamasipag na tindero dito. Sus! Ikwento mo na lang yan sa pagong. Habang nag-uusap sila, biglang lumapit ang lolo ni Maribel sa pwesto ng isdaan. Napalunok bigla si Manuel at agad na nag-ayos ng paninda. Pabili nga ako ng 1 kilo ng bangus. Siguraduhin mo sariwa, bata. Aba, syempre naman po, Lolo Ben. Heto po, bago pong huli ang lahat ng yan. Habang iniaabot ang isda, napansin niyang nasa likod ng matanda si Maribel. Nakangiti at bahagyang kumakaway sa kanya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi makapaniwala ang binata na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng interes ang dalaga. Ay, binata! Abay, natulala na yata. Nasaan ang sukli ko? Abay, tatanghaliin na kami ng apo ko sa kahihintay . Ano ba't tulala ka dyan? Sorry po. Oo nga pala. Heto po ang sukli nyo. Abay, ganito lang ang sukli ko. Kulang to! Ayusin mo nga. Abay, tatanga-tanga to. Naku, pasensya na po, Lolo Mali po ang naiabot ko . Teka. Heto po. Salamat po sa pagbili sa amin. Tigilan mo yan, Yang mga mata mong kanina pa nakatingin sa apo ko. Bubulagin ko yan. Sinasabi ko sa'yo. May kumakatingin to parang nanghuhubad.
Napakamot na lang sa ulo ang binata sa tinurang yon ng matandang masungit. Naging kapansin-pansin ang mahihinang tawanan at bulungan ng mga kapwa niya tindero sa loob ng palengke. Ngunit hindi siya nahiya dahil sa nangyari. Bagkus ay natuwa pa siya dahil sa wakas, mismong ang lolo na ni Maribel ang nagpahiwatig na may gusto siya sa dalaga. Pakiramdam niya ay naka-first move na siya at sa pagkakataong yun, mas naging determinado siya na makahanap ng paraan upang magkakilala sila ng lubos ng dalaga na kanyang hinahangaan. Hoy, Manuel! Ano ba't natulala ka na dyan? Pambihira itong batang ito. Tay, nakita niyo po ba yung kanina? Nakita niyo po ba yun? Nakangiti siya at kumaway sa akin si Maribel. Oh, ano naman ngayon? Akala mo bang ibig sabihin nun gusto ka rin niya? Tay naman bigyan niyo naman ako ng konting pag-asa. Hindi naman masamang umasa, di ba? Pambihira naman kayo. Oo nga, hindi masama. Pero baka mamaya, ikaw lang ang umaasa. Tapos bigla mo na lang na malaman na may kasintahan na pala siya. Naku, wag naman po sanang ganun. Baka hindi ko po kayanin yun. Oh, kita mo na. Tapos mamaya, ako na naman ang magpapaliwanag sa'yo kung sakaling mabigo ka. Abay, maghanap ka na lang ng ibang babae, anak. Marami naman dyan. Hindi naman po ganun kadali umanap ng ibang mamahalin, tay. Sus, akala mo naman kung sinong eksperto sa pag-ibig. Ligaw tingin ka nga lang parang nanalo ka na sa loto. Tay, sandali. Paano po ba kasi manligaw po ng maayos? Baka naman po meron kayong teknik dyan. Baka meron po kayo maipapayo sa akin. Aba, ngayon mo lang naisipang magtanong. Simple lang yan, Manuel. Chicken pit. Maging totoo ka. Huwag kang matakot. Kausapin mo siya. Ipakilala mo sa kanya ang sarili mo. Ipakita mo ang totoong ikaw. Kung gusto ka niya, edi swerte mo. Kung hindi naman, edi maghanap ka ng ibang swerte mo. Ang dali niyo namang sabihin nun, tay. Pero ang hirap po gawin nun. Kasi naman, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung may pag-asa ka o wala, o di ba? Sa bagay, may punto po kayo dun. Sige. Susubukan ko. Pero kapag nabigo ako, kayo ang unang dapat mag-comfort sa akin, ha? Abay, natural. Ako nga itong unang nagsabi sa'yo na huwag kang umasa, di ba? Sa kabila ng kanyang kaba, nagpasya ang binata na sundin na ang payo ng kanyang ama. Kinabukasan, sakto namang mag-isa lang na namamalengke ang dalaga. Abot-abot ang kaba niya nang lumapit sa pwesto niya si Maribel. Magandang umaga, Maribel. Magandang umaga din naman. Anong bibilin mo? Kuya, okay ka lang ba? Para kasing namumutla ka eh. Relax ka lang. Di naman ako nangangagat eh. Hindi, wala to. Maaga kasi akong nagising kanina eh. Pagod lang to. Ba't mag-isa ka yata ngayon? Oo. Si Lolo kasi masama ang pakiramdam ngayon. Kaya ako na lang muna ang inutusan niya mamalengke. Pabili naman ako ng isda. Nako, tamang-tama. Dito ka bumili. Siguradong sariwan tinda ko. Ano bang gusto mo? Galunggong, tilapia, o baka naman bangus? Sa tingin ko bangus na lang. Magkano ba? Para sa'yo, discount na kagad. Pero teka, ako na ang pipili ng pinakamagandang bangus para sa'yo. Siguradong maganda to Oo, kasing ganda mo yan. Napangiti ang dalaga sa sinabi sa kanya ni Manuel. Naramdaman naman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Dali-dali niyang ibinaba ang tingin para itago ang pamumula ng kanyang muka. Ramdam na ramdam niya ang saya sa bawat biro ni Manuel
At kahit na anong tangka niyang pigilan, hindi niya maipagkakaila na kinikilig siya. Ay naku, Manuel, ikaw talaga. Sige na nga. Magkano lahat? Wag na. Okay na yan. Libre na lang sa'yo. Parang regalo ko, ganun. Aba, baka naman malugi ka niyan. Sulit naman kung makikita kitang nakangiti palagi eh. Ikaw talaga. O, ito na. Bago ka pa makapagbitaw ng panibagong pambobola mo. Ha? Hindi ah. Hindi ako nang bobola. Pero ano kasi, ano eh. Ano? Kasi nga ano kasi ang totoo niyan gusto sana kitang yayain. Alam mo yun, yung bang lumabas tayo minsan. O kaya yung kumain tayo sa labas. Ha? Ako? Yayayain mo lumabas? Oo. Kasi gusto lang kitang makasama ng mas matagal eh. Hindi dito sa palengke. Hindi lang kapag bumibili ka ng isda. Gusto kitang makilala pa ng mas mabuti. Naku, Manuel. Pero syempre, kung ayaw mo, okay lang naman. Hindi kita pipilitin. Baka lang, alam mo na, baka may libre kang oras. Baka lang gusto mo. Siguro, pwede naman. Talaga? Ayos! Salamat, Maribel ha. Sa simpleng tagpo na yon, nakahanap ng dahilan si Manuel para kausapin ang dalaga araw-araw. Minsan, lumalabas na rin sila at maging sa palengke, kapag namimili na mag-isa ang dalaga, palagi silang nagkikwentuhan. Nagbibiruan sa bawat araw. Sa bawat kwentuhan, naging komportable sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, dumating na ang pinakaaasam na sandali ng binata. Sinagot na siya ni Maribel. Naging madalas ang pagkikita nilang dalawa matapos ang maghapong pagtitinda ng binata sa palengke. Pero ang lahat ng yon, palihin. Nagtatago sila sa lolo ni Maribel hanggang sa isang araw. Nasa tabi sila ng ilog sa ilalim ng puno. Nagbukas ng saloobin ang dalaga. Manuel? Ano kasi? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit, Maribel? Ano yun? Tsaka, bakit parang ang seryoso mo yata? Teka. Kinakabahan tuloy ako eh. May nagawa ba akong mali? Wala kang nagawa, Manuel. Pero kasi, gusto ko lang malaman mo na kinakabahan na ako sa ginagawa natin. Baka makahalata na kasi si Lolo at mapagalitan pa ako. Alam mo naman kung gaano siya kasungit, di ba? Wala naman tayong masamang ginagawa ah. Oo, tama ka, Manuel. Wala nga tayong masamang ginagawa. Pero minsan kasi, alam mo yun, nakakapagsinungaling na ako sa kanya. Nakukonsensya na ako, Manuel. Ayoko na ng ganito. Ayokong palaging patago na lang ang pagkikita nating dalawa. Ayoko rin naman na laging nagtatago tayo eh. Pero natatakot akong harapin ng lolo mo eh. Parang laging galit sa mundo eh. Hindi mo ako naiintindihan eh. Kung gusto mo talaga ako, kailangan mo maging matapang. Kailangan mo siyang kausapin. Ano bang gusto mong gawin ko, mahal? Ligawan mo ko. Oh, akala ko ba tayo na? Bakit kailangan pa kitang ligawan ulit? Hindi. Ganito kasi yan. Gusto kong ligawan mo ko ng maayos. Kahit kunwari lang. Para naman may ideya si Lolo na alam mo na naligawan ako sa bahay at hindi sa kalsada lang. Please, Manuel. Ayoko kasi talaga na sinusuway ang lolo ko eh. Masasaktan siya kapag nalaman niyang nobyo na kita. Pero ni minsan, hindi ka man lang nagpakita sa bahay. Pero, ano kasi?
Wala nang pero-pero, Manuel. Ano ka ba? Harapin mo ang lolo ko. Ayoko na ng pakiramdam na parang may mali sa ginagawa natin. O sige. Gagawin ko para sa'yo. Kaya lang sana, hindi niya ako pagbawalan na ligawan ka. Matanong ko lang, Maribel. Mabilis ba tumakbo ang lolo mo? Ba't mo naman natanong yan? Baka habulin ako ng itak eh. Ano? Sira ka talaga. Hindi ka na mahahabol nun. Matanda na yun eh. Huwag lang sa gabi. Ha? Wala. Hindi, may sinabi ka eh. Ano ka ba? Ang sinabi ko, mas gusto ko na lang nahabulin ka niya ng itak kaysa ganito na nagtatago. Kailangan kasi niyang makita na seryoso ka sa akin at malinis ang intensyon mo. Matatanggap ka ni Lolo. Huwag ka mag-alala. Oo na. Gagawin ko na talaga para sa'yo. Mahal na mahal kita. Yan ang palaging tatandaan mo, ha? Huwag ka na sabing mag-alala eh. Mabait si Lolo. Pagtulog. Niloloko mo naman ako eh. Pero sige, bukas na bukas din ang hapon. Pupunta ako sa inyo para formal na manligaw sa lolo mo. Ano? Di ba nga sinagot mo na ako? Kaya yung liligawan ko na lang ngayon ay ang lolo mo. Humanda ka, ha? Ba't ako kailangan humanda? Ikaw ang dapat magpakitang gilas para wala na tayong magiging problema. Basta. Akong bahala, mahal. Huwag ka na mag-alala. Kinabukasan ng hapon, maagang nagpaalam ang binata sa kanyang ama sa palengke. Matapos bumili ng prutas at dalhin ang paboritong bangus nilang regalo, tinahak niya ang daan patungo sa bahay nila Maribel. Isang bahay na nasa pinakaloob ng masukal na kagubatan. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, ramdam niya ang malamig na hangin at ang katahimikan. Wala siyang naririnig sa lugar na yon kung hindi ang mga huni ng mga kuliglig at ang kanyang sariling kaluskos. Naging maingat siya sa bawat paghakbang dahil hindi pantay ang lupang kanyang nilalakaran. May mga nakausling mga bato at malalaking ugat ng mga puno. Ang mga puno ay may mayayabong na dahon at malalapad na sanga na siyang halos tumakip sa sikat ng araw. Kaya naman, kahit hapon pa lang, ay nagmumukha ng paggabi na sa parting yun ng gubat. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, sa wakas ay natanaw na niya ang isang maliit na bahay na yari sa kahoy at pawid. Nakatayo ito sa gitna ng isang malinis na clearing. Napapalibutan ito ng bakod na yari sa kawayan. Nang tignan niya ang bahay, ay may isang parte doon sa bakuran na may mga nagkalat na buto ng mga hayop. Kinilabutan ang binata sa kanyang nakita. Parang gusto niyang umatras, pero dahil sa pangako niya sa kanyang nobya, nilakasan na lang niya ang kanyang loob. Sa wakas, ito na kaya ang bahay nila. Teka, bakit parang walang tao? Napakatahimik ah. Kahit na nag-aalangan, pumasok siya sa bakuran. Panay ang lingon ng binata. Hindi siya naging komportable, lalo na't naramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga sanga ng puno parang sumusunod sa bawat galaw niya. Diyos ko po, sana naman ito yung bahay nila at hindi ako naligaw sa bahay ng mga aswang. Tulad dun sa mga kwento na napapakinggan ko nung bata pa ako. Ay nako naman, ano ba itong pinasok ko? Teka nga, tignan ko kung may tao. Tao po! Tao po! Tulad ng kanyang inaasahan, walang sumagot. Pero may narinig siyang yapak mula sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon pero wala namang tao o hayop siyang nakita. Pero meron siyang nakitang mahabang anino mula sa kakahuyan. Ano to? Teka,
Teka, kalma lang Manuel, kalma lang. Anino lang yan ng payat na kahoy o kaya hayop. Diyos ko, hindi yata ito yung bahay nila. Wala talagang tao eh. Teka, kailangan ko na makaalis dito. Lumabas siya sa bakuran at nagsimulang tumakbo paalis, pabalik sa baryo. Pero ilang sandali lang, napansin niyang parang iba na ang daan. Wala na yung malalaking puno. Napadpad siya sa maraming sagingan. Anak ng pambihira namang kamalasan to, oo. Naligaw pa yata ako. Ay, nako naman, Maribel. Nasaan ka na ba? Mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad. Hindi na siya lumilingon dahil sa kakaibang takot na kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Hanggang sa may narinig siya ulit na mga yapak. Pero ayaw niya nang lumingon sa pagkakataon na yon. Diretso lang siya sa paglalakad. Papadilim na. Pero di pa rin niya nahahanap ang daan palabas ng kagubatan. Sinasabi ko na nga ba eh. Naliligaw na nga ako. Kanina pa ako paikot-ikot dito ah. Muli ay may kaluskos siyang narinig. Ano ba? Sino ka ba na kanina pasunod na sunod sa akin? Sino ka ba? Magpakita ka sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo! Magpakita ka! Harapin mo ako! Bigla siyang napahawak sa ulo nang may maramdamang bumatok sa kanya. Aray ko! Ano ba yun? Agad na napalingon si Manuel at nakita niya si Lolo Ben na nakakunot pa ang noo at matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. Damuho ka! Kanina pa ako sunod na sunod sa iyo ah. Hindi ka sumasagot habang tinatawag kita. Po? Tinatawag niyo po ba ako? Eh wala naman po akong naririnig na tinatawag niyo ako eh. Saka hindi ko po kayo nakita na sumusunod sa akin. Alam mo, pasalamat ka't nakilala pa rin kita. Kaya kita sinundan. Hindi ba't ikaw yung tindero dun sa palengke? Abe, ano bang ginagawa mo dito sa gubat? Teka. Naguguluhan ako. Nakapagtataka naman. Ba't tinatanong kita? Anong ginagawa mo dito sa gubat? Ano po kasi, dapat po, pupunta po ako sa inyo. Dadalawin ko po si si Maribel po. Ah, ikaw na yon. Nabanggit ka nga niya sa akin kaninang umaga na may aakyat daw ng ligaw sa kanya. Kanina pa nga naghihintay doon sa bahay. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito sa sagingan? Yun nga po, Lolo eh. Naligaw po ako eh. Kanina pa po ako paikot-ikot. Naligaw? Paano kang maliligaw? Mula doon sa may pasukan doon sa bukana, diretso lang naman ang daan papunta doon sa bahay ah. Yun naman po talaga yung dinaanan ko eh. Tapos may nakita po akong bahay. Ang akala ko nga po sa inyo yun eh. Wala pong tao kaya bumalik na po ako. Uuwi na po sana ako eh. Kaso, hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lamang po ako napadpad dito. Tinignan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Matalas ang tingin nito na parang binabasa ang kilos ng binata. Ibig sabihin nun, mahina ka pala sa gubat. Nailigaw ka ng nilalang na nagbabantay dito sa sagingan. Napaglaruan ka nang hindi mo nalalaman. Mabuti na lang at nakita talaga kita at nakasunod ako sa'yo. Teka, ano pong sabi nyo? Bantay po? Oo. Delikado ang pag-alagala dito sa gubat baka hindi mo nalalaman. Mapaglaro ang mga nilalang dito. Lalo na kapag papalubog na ang araw. O siya, halika na. Kanina ka pa hinihintay ni Maribel. Tumalikod ang matanda. Sumunod naman si Manuel. Kahit kinakabahan pa rin, pakiramdam niya ay mas ligtas na siya sa presensya ni Lolo Ben. Nagtapos sila sa bahay na una nang nakita ng binata. Laking pagtataka niya
nang makitang nakadungaw ang dalaga sa may bintana. Nang makita sila ni Maribel, agad niya silang sinalubong. Hala, magkasama kayo? Oo, Maribel. Nakita ko yan doon sa may sagingan. Naliligaw. Naku, malayo na yun ah. Bakit ka naman napadpad doon? Ewan ko ba? Naglalakad lang naman ako tapos parang bigla na lang napunta ako sa lugar na yon. Nagpaikot-ikot kasi ako sa gubat eh. Isa lang nga ang ibig sabihin nun, Maribel. Duwag at mahina ang lalaking yan. Kayang-kaya siyang iligaw ng mga bantay. Lolo naman. Halika na, Manuel. Tuloy ka. Ang dami mong dala. Ito ba? Oo. Para to sa'yo, saka sa lolo mo. Lo, salamat nga po pala sa pagliligtas niyo po sa akin. Nako, wala yon. O sige na, maiwan ko na kayo dyan ha. May kailangan pa akong gawin sa labas. Nakahinga ng maluwag si Manuel nang makaalis na si Lolo Ben. Kahit paano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Bagamat may halong kaba pa rin, alam niyang ligtas na siya sa mga sandaling yon. Ngumiti si Maribel at inilipag ang mga dala ni Manuel sa maliit na mesa. Halika na, Manuel. Maupo ka na muna rito. Ang dami mo namang dinala. Salamat ah. Wala yon. Siya nga pala. Gutom ka na ba? Maghahain na rin ako para makakain ka. Medyo gutom na nga. Saka nakakapagod palang pumunta dito sa inyo. Napangiti ng bahagya ang binata, pero hindi niya na ikinuwento ang lahat ng nangyari at kung gaano siya natakot kanina. Habang naghahanda ng pagkain si Maribel, pinagmasdan naman ni Manuel ang loob ng bahay. Napansin niyang simple lang ito, pero maaliwalas. Pero nang makita niya ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding, biglang nawala ang kanyang ngiti. Sa larawan, nakita niya ang isang lalaki na nasa isang madilim at masukal na gubat. Suot nito ang isang luma at maruming kamiseta. Sa kanang kamay, mahigpit nitong hawak ang pugot na ulo ng isang hayop na nakabukas ang bibig. Ang lalaki sa larawan ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay malalim at parang walang buhay. Parang hindi isang ordinaryong tao. Habang nakatitig si Manuel sa lumang larawan, ay unti-unti siyang nilamon ng kaba. Hindi niya maipaliwanag, pero may kung anong hindi tama sa larawang yon. Hindi niya maiwasang mapalunok ng kanyang laway. Oh, Manuel, okay ka lang? Ikaw pala, Maribel. Ako nga. Bakit? May iba ka pa bang nakikita? Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Tignan mo namumutla ka. May problema ba? Wala. Wala naman. O sige na, kain na. Para naman kahit papano mabawasan na yung pagiging nerbiyoso mo. Salamat siya nga pala Sa pangalan ko na lang. Baka mamaya marinig ka ni Lolo Hindi pa niya alam, di ba, na tayo na. Huwag kang maingay. Lagi bang ganun yung lolo mo? Parang ang tapang pero kanina, mukha naman siyang mabait. Ano ka ba? Tulad nga na sinabi ko sa'yo, mabait naman talaga si Lolo Lalo na kapag nahimigan niyang mabait ang tao. Saka, ganun lang talaga ang itsura niya. Parang laging galit. Maribel, totoo ba yung sinabi ni Lolo Ben? May mga bantay nga ba talaga sa gubat? Oo, totoo yun, Manuel. May mga bantay ang gubat na to. At hindi lahat ng pinaglalaroan ng bantay ay nakakalabas pa sa gubat na to. Mabuti na lang at nakita ka kagad ni Lolo. Matapos marinig ang sinabi sa kanya ni Maribel, hindi maiwasan ni Manuel na mapalunok siya ng laway. Naisip niya bigla na kundi pala siya nakita ng matanda kanina
ay hindi na siya makakalabas sa gubat. Nagpatuloy sila sa pagkain, pero maya-maya niyang tinitignan ang kanyang nobya na parang walang inaalala. Naisip niyang sanay na talaga sa buhay sa gubat ang babae. Makalipas lang ang ilang minuto, tumayo si Maribel at sinimulang iligpit ang kanilang pinagkainan. Maribel, tutulungan na kita. Naku, wag na. Ako nang bahala rito. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Hindi ko napansin na gabi na pala. Maribel, ano ba talagang meron sa gubat na to? Bakit parang ang dami-daming sikreto? Manuel, hindi kita tinatakot ha. Pero hindi basta-basta ang gubat na to. May mga bagay dito na hindi mo dapat binabaliwala. Minsan, mas mabuti pang huwag ka nang magtanong. Pero biglang bumukas ang pinto at lumitaw mula roon si Lolo Ben. Nanatili ang seryoso niyang muka, pero sa tingin ni Manuel, tila mas dumilim ang kanyang ekspresyon. Gabi na! Dito ka na matulog. Delikado nang bumalik sa baryo ng ganitong oras. Napatingin si Manuel kay Maribel, tila nagtatanong kung tama ba ang kanyang narinig mula kay Lolo Ben. Ngumiti ito ng bahagya at tumango. Alanganin si Manuel. Gusto niyang umuwi, pero sa sinabi ni Lolo Ben, mukhang hindi yun isang magandang ideya. At kung totoo nga may bantay sa gubat, baka hindi na siya makalabas kung pipilitin niya. Pero bigla niyang naisip ang kanyang ama. Oo nga, Manuel. Dito ka na muna matulog ngayon. Pero gustuin ko man po. Pero hindi pwede, Lolo eh. Maribel, hindi kasi ako nakapagpaalam kay tatay. Baka mag-alala yun sa akin at sundan pa ako dito. Nakakahiya naman po sa kanya pag ganun. Tsaka baka pagalitan ako nun. Tsaka maaga pa naman po eh. May dala rin po akong flashlight. Kung ganon, sige, ikaw ang bahala, iyo. Basta mag-iingat ka. Diretso lang ang lakad at huwag ka ng palingon-lingon para hindi ka maligaw at makauwi ka ng ligtas. Sige po, tatandaan ko po yun. Salamat po, Lolo Ben, Maribel. Mabilis ang lakad ni Manuel palabas ng bahay ni Maribel. Sinundan siya ng tingin ni Lolo Ben hanggang sa tuluyan siyang maglaw sa dilim ng gubat. Ano, Maribel? Akala ko ba mapapapayag mong dito matulog yon? Sinubukan ko naman po, Lolo eh. Pero matigas po ang ulo niya. Nag-aalala po siya sa tatay niya eh. Kung alam lang niya. Hindi na itinuloy pa ng matanda ang sasabihin. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Sumilip siya sa madilim na gubat. Waring sinusundan ng tingin ang direksyon kung saan naglakad si Manuel. Napansin naman ni Maribel ang pagpisil ng kanyang lolo sa kanyang mga daliri. Isang ugali nitong lumalabas tuwing hindi siya mapakali. Makakauwi po siya ng ligtas, Lolo. Huwag na po kayo mag-alala sa kanya. Hindi sumagot si Lolo Ben. Bagkus, dinampot nito ang lumang itak na nakasabit sa dingding at maraang hinagod ang talim nito gamit ang kanyang daliri. Yan ang ipagdasal natin, Maribel. Ipagdasal natin na makakaligtas siya sa gubat na yon. Nagtagpo ang tingin nilang maglolo. Halos sanay silang mapabuntong hininga. Samantala, si Manuel naman ay patuloy na naglakad sa masukal na daan. Mahigpit na hawak ang kanyang daladalang flashlight. Sa isip niya, tama ang kanyang naging desisyon na umalis kagad sa bahay nila Maribel. May kung anong kakaiba sa bahay nila Maribel, lalo na kay Lolo Ben. At hindi niya alam kung ano yon, pero pakiramdam niya, hindi siya dapat manatili roon ng matagal. Habang lumalayo siya, isang malakas na pagaspas ng hangin ang kanyang narinig.
Naalala niya ang sabi ng matanda sa kanya. Kailangan diretso lang at huwag nang lingon ng lingon. Pero kalaunan, hindi na niya napanindigan. Lalo na't ang tunog sa likuran niya ay hindi na basta ihip ng hangin. Napagtanto niyang malalakas na hampasyon ng isang tila dambuhalang ibon na lumilipad sa itaas niya. Sumusunod sa bawat hakbang niya. Sinasabayan pa yon ng isang kakaiba at nakakakilabot na tunog ng paghinga. Malalim, parang sabik at gutom na gutom. Nagsimula na siyang kabahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya na nakayanan. Mabilis na siyang lumingon. At dun na nga niya nakita ang isang nilalang na nakalutang sa hangin. Ang kalahating katawan nito ay walang pang ibabang bahagi. Mistulang pinutol mula sa baywang. Mahahaba ang mga kuko nito at meron itong malalapad na pakpak na siyang lumilika ng nakakatakot na tunog sa hangin. At sa isang iglap, bumulusok ito pababa, papunta sa kanya. Ah! Ah! Aswang! Wala na siyang pakialam kung tama pa ba ang tinatahak niyang daan. Ang tanging mahalaga ay makalayo siya sa nilalang na yon. Sa labis na takot, nadapa siya sa isang nakausling ugat. Tumilapon ang kanyang dalang flashlight, ngunit agad niya rin itong dinampot at pinailaw muli. Hindi na niya nakita pa ang manananggal. Tumingin siya sa paligid. Hinihingal, nanginginig ang buong katawan. Tahimik na, parang wala na ang presensya nito sa paligid. Ngunit pagtayo niya, napagtanto niyang wala na siya sa tamang daan. Nagsimula ulit siyang maglakad, pero napansin niya kagad na tila pabalik-balik na naman siya sa lugar na yon. Nang ilawan niya ang paligid, agad siyang kinilabutan nang makita ang sagingan. Anak ng... Kung mamalasin nga naman, oo. Bakit nandito na naman ako? Ay, malas na buhay to. Napahawak siya sa kanyang ulo. Iniisip kung ano ang gagawin hanggang sa bigla siyang mapatitig sa isang kakaibang bagay sa lugar na yon. May nakita siyang isang saging na parang ito lang ang natatamaan ng liwanag ng buwan. Napalunok siya. Pakiramdam niya ay hinihigop siya ng kakaibang liwanag ng puno. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno na yon. Tinapik ang katawan ng puno at napansin niyang may maliit na butas sa gitna nito. Sa loob ng butas, may nakita siyang isang nagliliwanag na maliit na bato. Agad niyang naalala ang mga kwento sa kanya noon ng kanyang tatay, ang tungkol sa mutya na nakukuha sa saging. Pero napakunot ang noo niya dahil ang alam niya, ang mutya ng saging ay matatagpuan sa puso nito at hindi sa mismong puno. Hindi. Joke to. Napanganga siya habang nakatitig sa nagliliwanag na bato. Sa loob ng butas ng puno, dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya. Parang kinikilatis kung totoo ba ang nakikita niya o baka namamalikmata lang siya. Siguro, ilaw to ng mga diwende. Tapos, nakalimutan nilang patayin. Natawa siya ng pilit sa kanyang sinabi, pero ramdam niyang nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Parang may bumubulong sa isipan niya na kunin ang nakikita niyang bato. Hanep pa, ang astig. Glow in the dark. Pero parang ganito yung itsura nung kinikwento sa akin nun ni tatay. Yung mutya. Kaso, bakit nandito sa loob ng puno? Anyari? Bumuntong hininga siya ng malalim. Hindi siya sigurado kung dapat ba niyang kunin ang bato o hindi. Pakiramdam niya, may nakatingin na naman sa kanya mula sa kung saan. Pero, baka ito na yung katuparan ng pangarap ko na magiging albularyo ako at saka... Hindi. Sabi sa kwento, ang mutya ng saging ay may bantay daw.
Baka biglang may magpakitang kapre dito o kaya maligno. Naku po, di ko kakayanin yun. Ay naku, paano ba ako makakauwi nito? Napapailing na siya. Pilit na nilalabanan ang sariling takot. Pero hindi may pagkakaila na bumibigat na ang pakiramdam niya dahil sa matinding kaba. Okay, Manuel. Chill ka lang. Relax lang. Okay, sige. Kukunin ko ba ang bato o wag na lang? At tumakbo na lang na mabilis para makauwi na. Napakamot siya sa kanyang ulo sa dami ng kanyang iniisip. Teka. Pero minsan lang ito mangyari. Sasayangin ko pa ba? Ito na yung sagot. Yung susi. Saka, baka may powers to. Kaya kong labanan yung manananggal. O kaya yung kapre o kahit yung kahit na anong bantay na nandito. Napangiti siya. Pero bago pa siya nakapagdesisyon kung kukunin niya ang mutya o hindi, biglang lumamig ang kanyang paligid. May naririnig siyang parang umuungol. Agad siyang napako sa kanyang kinatatayuan at ang kanyang buong katawan ay parang naging bato dahil sa takot. Huwag mong kunin ang hindi sa iyo. Agad na nabaling ang paningin ng binata sa isang puno. Sa likod nun, may isang matangkad na anino. Isang nilalang na hindi niya maaninag ng buo, pero alam niyang nakatitig sa kanya ang mga mata nito. Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit ako naliligaw eh! Akin na to ngayon! Pinalakas niya ang kanyang loob at mabilis na ipinasok ang kamay sa loob ng butas at hinablot ang mutya. Biglang lumakas ang hangin. Napangiti siya. Pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Hindi niya na inisip kung tama o mali ang kanyang ginawa. Mabilis niyang ipinasok ang kamay niya sa loob ng butas at hinablot ang mutya. At ang aninong nasa likod ng puno ay biglang gumalaw. Ikaw lalaki, sinabi ko na sa'yo na huwag mong kunin ang hindi sa iyo. Sa isang iglap, dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng puno ang nilalang. Matangkad ito, hindi normal na tangkad. Ang ulo nito ay maihahalin tulad sa parang isang matandang unggoy. Pero ang katawan ay malatao. Payat at mahaba ang mga braso at ang mga daliri ay matutulis. Ang mga mata nito ay nanlilisik at kulay dugo na animoy nagbabaga sa madilim na gabi. Napaatras si Manuel, hawak-hawak ang mutya sa kanyang palad. Wag! Wag! Huwag ka lalapit! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! At bago pa siya maabot ng nilalang, mabilis siyang tumakbo. Tumakbo nang hindi na lumilingon. Napapamura pa siya sa kanyang isip. Anak na teteng talaga oh! Kung minamalas ka nga naman! Ano ba kasi itong kalokohang ginagawa ko? Naku naman oh, Maribel! Ba't mo ba ako pinapunta dito sa inyo? Tumakbo siya ng tumakbo ng walang tigil hanggang sa naramdaman niya ang mainit na bagay na nasa kanyang kamay. Napatigil siya at pinagmasdan ang mutya. Naalala niya ulit ang kwento. Ang mutya ng saging ay kailangan lunukin para magkaroon ng bisa. Tama! Mutya nga to! May kapangyarihan to! Magiging albularyo na ako! Ayos! At sa unang pagkakataon, hindi natakot ang kanyang nararamdaman, kundi pananabik. Dahan-dahan niyang inilapit ang mutya sa kanyang bibig at sa isang iglap, nilunok niya ito ng buo. Ramdam niya ang mainit na pagpasok ng mutya sa kanyang lalamunan. Gumuhit pa ito, paibaba sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, nakita niya na wala na siya sa loob ng sagingan. Biglang luminaw ang paligid. Parang biglang luminaw ang tamang daan pauwi. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero ramdam niya ang kakaibang sigla at lakas
sa kanyang katawan. Muli siyang tumakbo ng mabilis, ngunit bago pa siya tuluyang makalabas sa gubat, muli niyang nakita na nakasunod na naman sa kanya ang manananggal. Anak ng teteng, oo! Ikaw na naman! Nanlaki ang kanyang mga mata. Napasigaw siya sa takot at mabilis uling tumakbo. Pilit na tinatakasan ang aswang. Hindi na niya inalintana ang mga sanga na humahampas sa kanyang katawan at ang malalaking ugat ng puno na kanyang natatapakan. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo na sa lugar na yon. Sa sobrang takot, hindi niya na namalayang nakalabas na pala siya ng gubat. Pagtingin niya sa paligid, nasa harap na siya ng kanilang bahay. Mabilis siyang sumampa sa hagdan at kinalampag ang pinto ng malakas. Tay! Tay, buksan niyo to, Tay! Tay, bilisan niyo! Patuloy siyang kumatok. Halos mabali na ang kanyang kamay sa lakas ng pagpalo sa pinto. Pakiramdam niya, kahit nasa pintuan na siya ng kanilang bahay, may presensya pa ring nakabantay sa kanya. Nagmamasid sa dilim. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Oh, Manuel! Ano ba nangyayari sa'yo? Abay, ba't parang hinahabol ka ng masamang loob? Tay! Tay, hinahabol nga po ako! Tay, may aswang! May bantay! May bantay tapos yung ano po, yung mutya ng saging! Napatigil bigla si Tatay Edgar sa kanyang narinig. Napakunot ang noo nito at biglang naningkit ang mga mata. Mula sa pag-aalala, unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Ngayon, halatang may halong galit at inis. Agad niyang hinila ang anak, papasok ng bahay at pabagsak na isinarado ang pinto. Ano ba sinasabi mo? Anong kalokohan niyang pinasok mo, Manuel? Sabihin mo nga, saan ka ba talaga galing? Sabihin mo! Kasi po, Tay, ano po ang totoo, dinalaw ko po si Maribel sa kanila. Yung bahay po nila, Tay, naroon po, sa gitna po ng gubat. Ano ka mo? Nasisiraan ka na ba? Nagpaabot ka ng gabi sa gitna ng gubat? Ano ka ba naman bata ka? Sa kayong sinasabi mong humahabol sa'yo. Teka. Huwag mong sabihing kumuha ka ng mutya. Mas lalo pang dumagundong ang kaba sa dibdib ni Manuel. Basang-basa siya ng pawis. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Tumango siya at napayuko. Halos hindi niya magawang tumingin sa muka ng kanyang ama. Hayop na bata ito. Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Bakit mo kinuha yun? Alam mong hindi basta-basta kinukuha ang mutya. Hindi yan isang laruan, Manuel. Tay, wala na po ako nagawa eh. Nandun na ako. Nakita ko na eh. Tsaka Tay, matutupad na po yung pangarap ko, di ba? Napailing si Tatay Edgar sa sinabi sa kanya ni Manuel. Huminga siya ng malalim sa katinignan ng anak na parabang hindi makapaniwala sa ginawa nito. Sinusundan ka ba kamo ng bantay? Ano yung nakita mo? Tay, yung katawan niya po, parang parang sa tao po, pero yung mukha niya, nakakatakot po talaga. Parang isang unggoy na tuyot, tapos mapupula po yung mga mata niya. Ang nilalang na sinasabi mo ay isang nilalang na tinatawag namin nun na puknat. Tahimik na nakinig lang ang binata sa sinasabi ng kanyang ama. Sabi nito, ang puknat ay may katawang tao, pero nakausli ang mga buto at natutuyo ang balat na parang hindi na nakakakain ng sapat. Ang muka ay parang pinagalong unggoy at aso. Lubog ang pisngi, pero may mahabang nguso. Ang ganitong uri ng nilalang ay isang tagabantay ng mutya at nagbabantay din ito ng kayamanang nakabaon sa lupa. Kung minsan, naglalaro at inililigaw nito ang mga tao na napapadpad
sa kanyang teritoryo. Ngunit kapag may isang magnanakaw, natatangkaing kunin ang kanyang binabantayan. Wala itong patawad na susugod at babawiin ang anumang kinuha ng magnanakaw. Ang bantay ng mutya, hindi ka titigilan hanggat hindi mo yun ibinabalik. Kung ganun, ano pong ibig sabihin nun, Tay? Sumeryoso lalo ang muka ni Tatay Edgar. Lumapit ito sa pinto, binuksan ng bahagya at sumilip sa labas. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinarado ang pinto. Inilak yun ng mariin. Anak, ipagdasal mong hindi ka nasundan dito sa ating bahay. Tay, paano ko po ba maibabalik ang mutya? Ibalik mo dun kung saan mo kinuha. Tay, ang problema, nilunok ko po eh. Anak ng... Bakit mo nilunok? Eh di ba sabi niyo sa kwento nun, ang mutya ng saging ay nilulunok para makuha kong kapangyarihan ito. Ginawa ko yun kasi para makalaban ako sa mga halimaw dun sa gubat. Kapangyarihan? Manuel naman, hindi mo naiintindihan eh. Ang mutya ay hindi basta-basta ginagamit ng kung sino lang. May kapalit yan. At ngayon, tinatakan mo na ang sarili mo. Pambihira kang bata ka. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Ngayon, ikaw na mismo ang may dala ng sumpa. Ano, Tay? Ano pong sumpa? May sumpa po, mutya? May sumpa ito kung mapupunta sa maling tao. At kung ano man yun, hindi ko pa alam sa ngayon. Yun nga, Tay eh. Paano ko po ito masusuli? Hindi ko naman alam yun eh. Ano ba naman? Akala ko swerte eh. Ano swerte, anak? Ano swerte? Ang nakuha mo hindi swerte, kundi disgrasya. Eh Tay, paano ko nga ito mababalik? Hindi ko naman pwedeng isuka to. Isa lang ang paraan, anak. Kailangan mo yang ilabas. Ha? Pero paano nga? Kailangan mo yang iire. Ano? Tay, seryoso kayo? Anong gusto mo? Operahan kita? Oo na po. Ay nako, puro na lang kamalasan. Ito pala ang magiging pinakamalaking mission ko sa buhay ko. Ang magbanyo. Kung gusto mong di anihin ng sumpa, umupo ka sa trono hanggat hindi mo na ilalabas yan, lintik ka. Kung di mo yan maaalis, hindi natin alam, baka buhay mo na maging kapalit. Ayokong mangyari yon, Manuel. Pambihira naman talagang buhay to. Oh, Maribel, kasalanan mo to eh. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng dalaga, ay may biglang kumalabog sa kanilang bubungan. Nagkatinginan silang mag-ama. Tay, bukas na lang po ako pupunta ng CR. Matulog na po tayo. Eh yung nasa bubong, anong gagawin natin doon? Sige nga. Yaan nyo na yun, Tay. Aalis din naman siguro yan eh. Hindi nga nagkamali si Manuel. Ilang sandali lang ang inilagi ng nilalang na yon sa kanilang bubong. Bago pa man makapasok sa kanilang silid, narinig na nila ang malakas na paggaspas ng mga pakpak nito papalayo. Kinaumagahan, hindi nakapunta sa palengke si Manuel. Matindi ang lagdat niya, kaya't nanatili siyang nakahiga, pinagpapawisan at nangihina. Si Tatay Edgar naman ay nag-alala at inalagaan na lamang ang anak habang pinapalitan ang bimpo sa noo nito. Nagulat sila nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Tatay Edgar, bumungad doon si Maribel. Tatay Edgar, magandang umaga po. Nabalitaan ko pong may sakit si Manuel, kaya po ako dumaan. Aba, pambihira. Ang bilis naman ng chismis. Nakarating na kagad sa'yo, iha, na may lagnat ang anak ko. Aba, halika muna. Dali, dali. Pasok ka. Nasa silid si Manuel. Pumasok ang dalaga at agad ninilapitan ang kanyang nobyo. Nakita niyang namumutla ito.
Nakapikit pero gising. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng binata. Dumilat naman si Manuel at napangiti ng bahagya. Manuel? Ikaw pala, mahal. Anong ginagawa mo dito? Di kasi kita nakita sa palengke kanina eh. May nakapagsabi sa akin na may sakit ka. Kaya pinuntahan kagad kita dito. Saka nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Maribel? Kinausap ko na si Lolo kagabi. Inamin ko na sa kanya yung relasyon nating dalawa. Di na natin kailangan magtago. Ha? Ibig mong sabihin, okay na ako sa lolo mo? Oo, Manuel. Alam na niya. Alam mo ba? Hindi siya tumutol. Hindi siya nagalit. Ang sabi pa nga niya matagal na daw niyang alam. Pinababayaan lang daw niya ako at iniintay na ako ang kusang umamin. Aba, ayos yun ah. Pero teka, Maribel, paano kung ayaw niya pa rin sa akin? Baka pinagbibigyan ka lang. Hindi, ano ka ba, Manuel? Pero alam mo, sabi niya kagabi, na-impress daw siya kasi matapang ka. Paano naman niya nasabi yun? Hindi ko alam. Basta yun lang ang sabi niya eh. Gusto daw niya kasi sa lalaki na para sa akin, yung matapang at handa kong ipaglaban. Nasabi lang niya siguro na matapang ka kasi nagpumilit ka pa rin umuwi kahit gabing-gabi na. Maski naranasan mo yung paglalaro sa'yo ng engkanto sa sagingan. Iyon ba? Akala ko kasi kung ano na eh. Teka, ano ba yung nangyari sa'yo? Ba't bigla ka nagkasakit yata? Hindi ko nga rin alam eh kung bakit ako biglang nagkasakit. Magpagaling ka kagad ha. Heto, may dala akong sabaw at ulam. Kumain ka. Maribel, ang gusto ko sanang kainin yung panis. Ha? Bakit ka naman kakain ng panis? Ano kasi, Gusto mo ba sumakit yung tiyan mo at magtai ka? oo kailangan kasi. Nako, Manuel, mabuti pa. Kainin mo na yung dalang pagkain ng nobya mo. Di yan masarap kapag di na mainit. Kung ano-ano pa sinasabi mo sa kanya. Kumain ka na lang. Napansin naman niya ang kakaibang pahiwatig ng kanyang ama. Parang sinasabi nito na huwag sabihin sa kanyang nobya ang tungkol sa mutyang nilunok niya. Nagpatianod na lamang ang binata at sinakyan ang trip ng tatay niya. Agad niyang inayos ang sarili at inabot ang pagkaing nasa kamay ni Maribel. Ako na. Susubuan kita, Manuel. Aba, ang swerte ko naman yata ngayon. Tigilan mo na nga ako, Manuel. Pagaling ka muna bago ka magpatawa. Matapos siyang pakainin ng dalaga, tumayo na ito at inayos ang dala niyang mga gamit. Napansin naman ito ni Manuel at agad na nagtanong. Teka, Maribel, aalis ka na kaagad? Oo, mahal. Kailangan ko pang bumalik sa bahay eh. Alam mo naman si Lolo, di ba? Hindi sanay yun na matagal akong wala sa bahay. Sayang naman pala. Gusto ko pa sanang subuan mo ulit ako mamayang tanghalian eh. Ang sarap kasi kumain. Pag ganyan ang ganyan eh. Parang gusto ko magkasakit araw-araw. Ano ka ba naman, Manuel? Huwag ka nga ganyan. May sakit ka na nga eh. Puro ka pa rin kalokohan. Magpagaling ka kagad ha. Babalik ako bukas para tignan kung bumuti na ang pakiramdam mo. Salamat, mahal ah. Ingat ka sa pag-uwi. Bago umalis ang dalaga, saglit pan tumingin si Maribel kay Tatay Edgar at magalang na nagpaalam. Tatay Edgar, alis na po ako. Pakibantayan na lang po ng mabuti si Manuel. O sige, iha. Mag-iingat ka ha. Salamat sa pagbisita mo at sa pagdadala ng pagkain kay Manuel. Lumabas na si Maribel at nang masigurong wala na ito, agad na isinara ni Tatay Edgar ang pinto ng kanilang bahay. Napabuntong hininga siya at lumapit sa kanyang anak.
Tay, ano ba talaga itong nangyayari sa akin? Hindi ko rin alam, Manuel. Di ba, magaling ka namang albularyo dati. Bakit hindi mo alam? Madami ka nagamot nun, di ba? Bakit ngayon ako? Hindi mo ako magamot. O sige, sasabihin ko na. Dahil yan, sa mutya na nilunok mo. Ang katawan mo, tinatanggihan ang hindi dapat nasa loob nito. Tay, paano ba to? Hindi naman ako matay. Anong gagawin ko? May isang paraan pa, Manuel. Pero delikado. Kailangan mong bumalik sa gubat, sa mismong lugar kung saan mo kinuha ang mutya na yan. Bakit, tay? Dahil hindi mo basta-basta mailalabas ang mutya nang hindi pumapayag ang bantay nito. Nagbibiro ka ba, tay? Hindi ako nagbibiro. Pero tay, parang kinakabahan ako eh. Abat, dapat ka lang nakabahan. Matigas ang ulo mo eh. Pero huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Ibabalik natin ang mutya na yan. Ayos. Sige po. Pero sana buhay pa ako bukas. Yan din ang dasal ko, anak. Kaya magdasal ka din. Madilim ang paligid nang dumating si Mang Edgar at Manuel sa gubat. Tanging ilaw lang ng flashlight ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang dinaraanan. Tulad ng dati, tahimik ang gubat na yon at walang anumang maririnig maliban sa mga huni ng kuliglig at ang mga tunog ng naaapakan nilang mga sanga at dahon. Tay, sandali lang. Sigurado ka bang gagawin natin to? Tay, medyo kinikilabutan talaga ako sa ideyang to eh. Manahimik ka nga dyan, Manuel. Ikaw ang may kasalanan nito. Ginusto mo to, hindi ba? Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagkamali lang po talaga ako ng akala. Pero tay, talaga bang dito kailangan isoli ang mutya? Sana lang talagang hindi magpakita yung manananggal dito ngayon, tay. Nakakatakot din yung isang yun eh. Yung puknat at manananggal na halos nagpakita sa akin ng isang gabi lang. Shh! Huwag kang masyadong maingay. Makakabulabog ka talaga dito kung di mo ititikom yung bibig mo. At saka, talagang dito mo dapat isoli yan. Dito mo kinuha ang mutya eh. Dito mo rin ibabalik. Ganyan ang batas ng mga engkanto, anak. Pero tay, magpapakita ba siya sa atin? Hindi ko alam. Ako ba yung engkanto? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo, anak. Basta kahit na anong mangyari, kahit na anong makita mo, huwag na huwag kang tatakbo nang hindi mo ako kasama. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Sige po. Ay nako. Huwag lang sana talaga akong atakihin sa puso. Magsisimula na ako, anak. Tabi-tabi po. Kami po'y humihingi ng paumanhin sa aming paggambala. Wala kaming masamang intensyon. Nais lang po naming isauli ang mutyang hindi dapat kinuha. Tay, teka lang. Paano ko nga pala may sasauli to? Nilunok ko na, di ba? Nasa loob na ng tiyan ko eh. Aba, oo nga pala, no? Naku po, baka butasin niya yung tiyan mo para mabawi niya yung mutya. Naku, tay, ayoko na, tay, tara na. Umalis na tayo dito. Tumahimik ka nga. Ang OA mo. Nagbibiro lang ako. Sige na. Tumayo ka lang dyan. Kasi iniistorbo mo ko eh. Biglang lumamig ang paligid. May mahinang ungol na nagmumula sa likuran ng isang puno. Lumakas din ang hangin at unti-unting lumitaw ang isang malaunggoy na nilalang. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Nagsalita ito kahit di naman bumubuka ang bibig. Kayo, anong kailangan nyo? Bakit kayo nandito sa aking teritoryo? Mahal na tagapagbantay. Ako po si Manuel. Ako po yung kumuha ng binabantayan niyo pong mutya. Ibabalik ko na po.
Huwag na po kayong magalit. Ibabalik mo. Ngunit, bakit mo kinuha sa simula pa lamang ang hindi naman sa iyo? Kasi, akala ko po kasi, sinuwerte ako dahil nakakita ako nun eh. At ngayon, nalaman mong hindi ka swerte, kaya gusto mong isauli? Opo. Pakiusap po. Pakiusap tagabantay. Kunin niyo na po. Hindi ko na yan kukunin sa'yo. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin na hindi niyo na po kukunin to? Kayo po ang bantay ng mutya, di ba? Oo, tama ka. Ako nga ang bantay ng mutya. Pero matagal na akong pagod. Ilang siglo ko nang binabantayan ang mutya na yan. Nakita mo, nakuha mo. Kaya ibig sabihin, ikaw na ang bagong bantay ng mutya. Hindi na ako. Ikaw na ang bahala dyan. Ha? Pero, tagabantay, paano po ako ngayon? Ang mutyang yan, kapag nasa katawan na ng isang tao, sumasanib na ito at nagiging isa na sila. Hindi na ito basta-basta maaalis pa. Ganun po ba, tagabantay? Pagmamayari na po ng anak ko ang mutya. Tama ka. Siya na ang bagong may-ari nito. Siya na ang tagapangalaga ng mutya. Wala na akong magagawa dyan. Matagal ko nang gustong magpahinga. Pero, tagabantay, mangyaring nagkasakit ang aking anak. Paano naman siya? Hindi mo na maibabalik yan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mamamatay ang iyong anak. Pero tagabantay, sakit lang naman ang naibigay nito sa akin eh. Buti sana kung may kapangyarihan na ibinigay ito sa akin. Meron. May kapangyarihan ang mutya na yan. Pero ikaw lang ang makakatuklas niyan sa tamang panahon. Tandaan mo, hindi lahat ng biyaya ay madali. May kaakibat din ito na pagsubok at responsibilidad. Sa isang iglap, naglaho ang bantay. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwang nakatanga si Manuel, habang ang tatay Edgar naman niya ay tila nag-iisip ng malalim. Tay, wala na po ang tagapagbantay. Ano na pong gagawin ko ngayon? Siguro, mag-ingat ka na lang anak at alamin kung anong kaya mong gawin gamit ang mutya na nasa loob ng iyong katawan. Pambihira naman talagang buhay ito. Napakamalas ko naman talaga. Ang gusto ko lang naman maging sikat na albularyo ako. Matapos ang kakaibang pangyayari sa loob ng gubat, tuluyan ng tinanggap ng binata ang kanyang kapalaran bilang bagong tagapangalaga ng mutya. Wala naman siyang magagawa kundi tanggapin ng mutya at ang anumang dala nito sa kanyang buhay. Pero lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Wala namang nagbago sa kanya. Isa pa rin siyang simpleng tindero sa palengke. Masayahin at minsan ay tamad kapag walang benta. Nanatili siyang malapit sa kanyang ama at higit sa lahat, patuloy ang matibay nilang relasyon ng nobya niyang si Maribel. Kahit alam na ng lolo nito ang tungkol sa kanila, hindi pa rin nagbago
ang pagtrato sa kanya. Hindi naman siya naging biglang mayaman o naging bantog na albularyo. Wala. Normal lang ang buhay niya. Kaya kalaunan, kinalimutan na rin niya ang tungkol sa mutya. At isang araw, habang nakatambay sila ni Maribel sa ilog, napatingin bigla si Manuel sa kasintahan. Nakangiti ito, abala sa pag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Hindi niya mapigilang mapangiti rin. Habang magkasama sila sa araw na yon, noon niya napansin na tila mas lalong gumaganda ang babae sa loob ng halos 1 taon nilang relasyon. Lalong kuminis ang balat nito, pumuti at parang nagniningning kapag nasisinagan ng araw. Agad namang napansin ni Maribel ang titig niya na yon at natatawang tinampal siya sa braso. Grabe ka naman. Baka naman matunaw ako niyan. May gusto ka bang sabihin sa akin, mahal? Ha? Hindi. Wala lang. Kasi, ang ganda-ganda mo eh. Di ka nakakasawang titigan. Ayan na naman siya. Nambobola na naman. Maski di naman ako bola. Hindi ako nambobola, Maribel. Totoo naman talaga yung sinasabi ko eh. Ang ganda-ganda mo talaga. Siya nga pala, mahal. May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Maribel, mahal. Gusto mo na bang magpakasal na? Ha? Sabi ko, baka gusto mong magpakasal na tayo. Ano? Seryoso ka ba, Manuel? Abay, oo naman. Sa tingin mo ba, nagbibiro lang ako? Pero, sigurado ka ba talaga? Oo nga, sabi. Maribel, mahal na mahal kita. Ang totoo niyan eh, matagal na kitang gustong pakasalan eh. Kaya lang, gusto ko munang patunayan sa sarili ko na kaya na kitang buhayin. Ngayon, sa palagay ko, kayang-kaya ko na. Ang totoo niyan, Manuel. Matagal ko na rin gustong itanong sa'yo kung kailan mo ko tatanungin yan. Aba, kung ganun, gusto mo pala? Oo naman. Ikaw lang naman itong ang bagal-bagal kumilos eh. Pareho silang tumawa. Walang romantic na setup. Walang malaking sorpresa. At walang magarbong singsing. Pero dama nila ang sinseridad sa isa't isa. Hindi na nila pinatagal pa. Kinabukasan, nagpunta sila kay Lolo Ben, ang lolo ni Maribel, upang ipaalam ang kanilang desisyon. Abay, kayong bahala. Kung gusto nyo magpakasal, abay malalaki na kayo. Talaga po, Lolo Ben, hindi po kay tutol. Abay oo naman, bakit pa ba ako tututol? Basta, ipangako mo sa akin na kahit na kailan ay wag na wag mong paiiyakin ang apo ko. Abay lagot ka, ibang magalit yan. Nangangain ng tao yan. Lolo naman eh, nagagawa niya pa po magbiro eh. Pero Lo, seryoso po. Salamat po Lo ah. Salamat po sa basbas nyo. O sige, ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang aking apo. Masaya at puno ng emosyon ang gabing yon nang umuwi si Manuel sa kanilang bahay. Agad niyang sinabi ang magandang balita na yon sa kanyang ama. Abay, matagal ko na rin hinihintay yan anak. Alam mo naman 'di ba na matagal ko nang gustong magkaroon ng apo. At hindi lang apo, ang gusto ko maraming mga apo. Abatay, hindi pa nga po kami kasal eh. Ano po bang iniisip nyo? Pambihira naman kayo. Siyempre, isa pa. Gusto ko rin makita kung may epekto yung mutya sa magiging anak mo. Uy, Tay! Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ikaw naman oh. Pareho silang nagtawanan. Alam nilang panibagong yugto ng buhay ang haharapin ni Manuel bilang asawa
at kalaunan bilang ama. Ngunit sa likod ng kasiyahang ito, may isang bagay pa rin siyang hindi alam. Ang kapangyarihang taglay ng mutya na nasa loob ng kanyang katawan. At kailanman, hindi niya inakalang malapit na itong magpakita. Noong ikinasal sina Manuel at Maribel, mas lalo silang naging masaya bilang mag-asawa. Pagkalipas ng 1 buwan, nalaman nilang buntis si Maribel. Para kay Manuel, isa itong panibagong biyaya sa buhay niya. Sa baryo na sila nanirahan, binigyan sila ng ama ni Manuel ng kaparte sa lupa nito malapit sa kanyang bahay. At doon, tahimik at maayos silang namumuhay. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago ng lahat. Isang matandang lalaki ang dumating sa kabilang bahay at humihingi ng tulong sa kanyang ama para magamot. Abay, nako ka, Lucio. Alam niyo naman na halos ilang dekada na po kong hindi nang gagamot. Kung di niyo po na itatanong, simpleng tindero na lang po ko ngayon. Di ko ho kayo matutulungan sa sakit niyo. Mabuti pa ho, magpatingin na lang po kayo sa mga tunay na doktor. Sila po ang nakakaalam kung ano po ang tamang gamot sa sakit niyo. Ka, Lucio, pasensya na po talaga kayo, hane. Dahil sa pagtangging yun ni Mang Edgar sa matanda, malungkot na tumalikod ang matanda. Pero bago pa man ito tuluyang makaalis, bigla itong nahimatay sa tapat ng bahay ng mag-asawa. Sa sobrang pagkataranta, napilitan si Manuel na subukang tulungan ito. Wala siyang inaasahan, pero sa paghawak niya sa matanda, isang mainit na enerhiya ang biglang dumaloy mula sa kanyang kamay. At sa isang iglap, lumakas at bumangon ang matanda na parang walang nangyari. Mabilis na kumalat ang balitang yun sa buong baryo. Sabi ng iba, meron ng bagong albularyo sa kanilang lugar. Ilang araw lang ang lumipas, dinagsana ng mga may sakit ang bahay nila. May pilay, may babae na may komplikasyon sa ipinagbubuntis, may mga kanser, kinulam, binarang at iba pa. Masaya ang lahat sa natuklasang kakayahan ni Manuel. Habang pinagmamasdan ni Manuel ang dagsa-dagsang mga tao sa kanilang bahay, hindi niya mapigilang mapangiti. Para siyang hindi makapaniwala sa nangyari. Ang pangarap niya dati na maging isang sikat na albularyo ay natupad nang hindi niya inaasahan. Sa loob lamang ng ilang araw, naging tanyag na siya sa buong baryo at pati na rin sa mga karatig na lugar. Nasa harap siya ng bahay nila nang lumapit ang kanyang ama. Nakangiti ito habang nakapamulsa. Halatang pinagmamasdan siya mula pa kanina. Aba anak, parang natuwa ka yata ha sa bagong trabaho mo. Tay, hindi ko po akalain. Dati ho, isipin nyo, pinapangarap ko lang po ito eh. Tapos ngayon, ito na ako. Tinan nyo tay, isa na po akong albularyo at hindi lang basta-basta albularyo. Isang sikat po na albularyo. Ako na po ang hinahanap ng mga tao para magpagamot. Tama ka, Manuel. Hindi ko din akalain na may ganito kang kakayahan. Pero Manuel, napapansin ko naman, mukhang gustong-gusto mo ang ginagawa mo. Kaya ayos yun. Ang importante naman mahal mo ang ginagawa mo. Oo nga tay, di ba dati pangarap ko lang talaga to tapos ngayon natupad na. Naging albularyo na nga po ako katulad nyo. Pero ngayon tay, sa tingin ko, mas magaling pa po yata ako sa inyo eh. Loko ka talagang bata ka. Pero anak, seryoso, natutuwa talaga ako para sa'yo. Isa kang biyaya sa mga tao, Manuel. Siguro, yan ang epekto ng mutya sa'yo. Oo tay, mukhang ganun na nga po.
Akala ko nun, sakit lang po ang ibibigay ng mutyan to. Yun pala, may kapalit na kapangyarihan. Pero anak, tandaan mo ito ha. Huwag kang magmamalabis sa kapangyarihan na yan. Alam ko naman yun, tay. Kaya sisiguraduhin ko pong gagamitin ko po ito sa tama. Ayoko naman po na maging kagaya ko ng ibang manggagamot na puro pera lang po ang iniisip. Yan, maganda yan. Diyan tayo magkakasundo. Pero anak, hindi mo rin maiiwasan na may mga taong susubok sa'yo. Hindi lahat matutuwa sa kakayahan mong yan. Hayaan mo sila, tay. Ang mahalaga sa akin ngayon, nakakatulong po ako sa mas nakakaraming tao. Tama yan anak. At nandito lamang ako para gumabay sa'yo. Oh, kayo mag-ama. Puro na lang kwentuhan. Kumain na muna kayo. Nako, ang bait-bait naman talaga ng misis ko. Salamat sa pagkain, mahal ha. Pero maya-maya na yan. Marami pa kasi akong pasyente. Mahal, baka naman napapagod ka na dyan sa ginagawa mo. Baka ikaw naman na magkasakit. Sige ka. Huwag kang mag-alala, mahal. Malakas ako at magaling na albularyo. Alam ko naman yun, mahal. Pero kahit albularyo, nagugutom at napapagod din. Tama ang asawa mo, Manuel. Palagi mong pakinggan ang asawa mo. Hay, pinagtulungan na nga. Sige na nga, kakain na muna ako. Pero pagkatapos, babalik agad ako sa panggagamot. Habang kumakain sila, ay patuloy sa pagdagsa ang mga taong may sakit. Sa isip ni Manuel, ito na nga ang kanyang bagong buhay, ang pagiging albularyo na kayang magpagaling ng kahit na anong sakit. Nag-uumapaw ang kasiyahang nararamdaman niya simula ng araw na yon at sa mga susunod pa. Lumipas ang maraming araw at buwan at lalo pang sumikat si Manuel bilang isang magaling na albularyo. Halos hindi na mabilang ang mga taong pumupunta sa kanya para magpagamot. Sa dami ng kanyang ginagamot, halos wala na siyang pahinga. Minsan, hindi niya namamalayan na umaga na pala at may mga pasyente pa ring nakapila sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa kanyang pagiging abala, hindi niya napansin na unti-unting nagbago ang pakikitungo ng kanyang asawa. Hindi niya napansin ang lungkot sa mga mata ni Maribel tuwing nag-uusap sila. Ni hindi niya namalayan na kabuwanan na pala nito at ilang araw na lamang ay manganganak na ito. Sa kabila ng lahat, hindi naman nagrereklamo si Maribel. Mahal na mahal niya talaga si Manuel, kaya't pilit niyang inuunawa ang sitwasyon ng kanyang asawa. Ngunit sa loob-loob niya, may kirot. Ilang gabi na rin siyang lihim na umiiyak. Nakatalikod kay Manuel habang mahimbing itong natutulog mula sa maghapong pagod. Gustuhin man niyang magsabi ng saloobin, ngunit pinipili na lamang niyang itago ang sama ng loob at ipakita sa kanyang asawa na ayos lang siya. Manuel, may pasyenteng dumating. Akala ko ba, pahinga mo ngayong araw? Di ba, nangako ka sa akin na mamamasyal tayo sa ilog? Bago pa man siya makasagot, ay bumungad na sa kanilang pinto si Don Reden at ang asawa nito. Ito ang pinakamayamang tao sa kanilang bayan. Nagulat pa nga si Manuel na lalapit sa kanya ang isang mayaman at tinitingalang tao. Pagtingin pa lang niya sa mga ito, halata na sa kanilang muka ang labis na pag-aalala. Namimilipit sa sakit ng tiyan ang kanyang asawa. Agad na humingi ng tulong sa kanya ang lalaki. At sinabing ilang beses na silang nagpadoktor at ilang albularyo na rin ang nilapitan nila para sa kondisyon ng kanyang asawa. At siya na lang ang huli nilang pag-asa. Manuel, ano na? Pero hindi siya nakinig sa kanyang asawa. Hindi niya kayang tumanggi sa taong nangangailangan ng kanyang tulong. Agad siyang lumuhod sa harap ng babae at marahang hinawakan ang tiyan nito.
Wala siyang tiyak na alam sa pagpapagaling sa ganitong sitwasyon, pero parang may gumagabay sa kanyang mga kilos. Pagkatapos niyang masuri ang kalagayan nito, kumuha siya ng mainit na tubig at sinuob ang babae. Dinikdik niya ang luya, hinaluan ng konting asin at pinainom ito sa babae. Matapos niya itong dasalan, isang dasal na tila kusa na lamang pumapasok sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, unti-unti nang bumalik ang kulay sa mukha ng babae. Ang dating pagdaing nito ay napalitan ng malalim na paghinga at sa isang iglap, huminto ang pagsakit ng tiyan nito. Labis-labis ang pasasalamat ng Don at inalok siya ng malaking halaga bilang pasasalamat. Pero hindi yun kinuha ni Manuel, maski ilang beses pa siyang pilitin ng Don. Pagkaalis ng mag-asawa, dun lang niya napansin na nakabihis na ng pambahay ang kanyang asawa. Manuel, bakit hindi mo tinanggap ang pera? Alam mo namang kailangan natin yun, di ba? Lalo na ngayon na malapit na akong manganak. Maribel, mahal, hindi ako gumagamot para sa pera. Hindi ko kayang singilin ng taong lumalapit sa akin para magpagamot. Alam mo naman yun, di ba? Pero kusa na nga binibigay sa'yo eh. Sa kabarya lang yun sa kanya. Sana tinanggap mo na. Para may pambili man lang tayo ng gamit o paro ng anak mo. Saka kung palaging ganito, paano naman tayo niyan? Paano ang kinabukasan natin? Mahal, ginagawa ko lang naman kung anong alam kong tama. Hindi ako nag-albularyo para magpayaman. Ginagawa mo ang tama? Para kanino? Para sa kanila? Paano naman kami ng anak mo? Hindi mo ba naisip na nangangailangan din ako ng atensyon mo, Manuel? Hindi lang sila ang umaasa sa'yo. Maribel naman, akala ko naman naiintindihan mong ginagawa ko. Ba't nanunumbat ka bigla? Bakit pinababayaan ba kita? Talaga? Alam mo ba kung anong petsa na? Alam mo bang kabuanan ko na? Alam mo bang gabi-gabi akong umiiyak sa tabi mo? Dahil pakiramdam ko, wala na akong halaga sa'yo. Maribel, hindi mo naiintindihan eh. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Manuel. Para kang bulag sa lahat ng bagay, maliban sa panggagamot mo. Para sa'yo, parang wala na akong saysay. Maribel, hindi naman sa ganun. Ganun na nga yun eh. At alam mo kung anong mas masakit? Wala kang balak baguhin yan. Sandali lang, nakikiusap naman ako sa'yo. Huwag mo naman akong pigilan sa ginagawa ko. Huwag ka na magalit, mahal. Akala ko naman suportado mo ako. Akala ko din, Manuel. Akala ko din. Hindi. Kasi masakit pala na palagi nilang sila ang inuuna mo. Na sila palagi ang pinipili mo. Natahimik si Manuel. Wala na siyang maisagot sa kanyang asawa sa pagkakataong yon. Napayuko na lamang siya. Pinili na lang niyang wag na itong patulan sa pagmamaktol. Yumuko ang lalaki. Alam mo, Manuel, pagod na ako. Kung hindi mo kayang piliin ang pamilya mo, ako na lang ang pipili para sa sarili ko. Agad na binitbit ni Maribel ang ilang piraso ng gamit at nagsimulang lumabas ng pinto. Mahal! Maribel! Saan ka pupunta? Doon muna ako kay Lolo, Manuel. Puntahan mo na lang ako doon. Pag malinaw na ang isip mo. Nang araw ding yon, di na siya nakasunod sa kanyang asawa dahil nagsidatingan na naman ang marami pa niyang mga pasyente. Halos hating gabi na nang matapos sila. Nang mapansin ng kanyang ama ang lungkot sa kanyang muka, lumapit ito at tinapik siya sa kanyang balikat. O ano, Manuel? Naniwala ka na? Di ba sabi ko naman sa'yo noon, palagi kang makikinig sa asawa mo. Hindi ang mga tao ang pinakamalaking responsibilidad mo, anak. Alam mo kung ano? Ang sarili mong pamilya. Abay, buntis ang asawa mo ah. Natural na ngangailangan yun ng atensyon mo.
Oras mo ang kailangan ni Maribel, anak. Bago mahuli ang lahat, sana'y maayos nyo to. Alang-alang sa magiging anak nyo. Oo nga, Tay. Tama naman po kayo. Pero paano ko po gagawin yun, Tay? Paano ko po tatanggihan ang mga taong nangangailangan ng tulong? Yung iba po sa akin lang po umaasa. Pero anak, sa'yo lang din umaasa si Maribel. Ano bang gusto niyong gawin ko, Tay? Gusto niyo po bang ihinto ko na rin to? Tulad po ng ginawa niyo nun. Hindi ko sinabing itigil mo. Pero dapat, yung limitasyon, alam mo. Paano kung may mamatay kasi tinanggihan ko? Kaya po ba yun ang konsensya ko? Anak, hindi mo responsibilidad ang buong mundo. Kahit gaano mo gustong tulungan ng lahat, hindi mo magagawa yan nang hindi nagsasakripisyo ng ibang bagay. At sa pagkakataong ito, ang nasasakripisyo mo ay ang sarili mong pamilya. Tay, gusto ko pong ayusin to. Gusto ko pong bumawi kay Maribel. Pero hindi ko po alam kung paano eh. Wala nang ibang paraan, anak. Puntahan mo kagad siya bukas. Kinabukasan, maaga pa lang, ay gumayak na si Manuel para sunduin at makipag-ayos sa kanyang asawa. Pero saktong-sakto na paglabas niya ng bahay, ay isang masamang balita ang agad na sumalubong sa kanya. Anak, may masamang nangyari. Yung asawa ni Don Reden, patay na. Ha? Teka, anong nangyari? Ang sabi, sinalakay daw ng isang manananggal kagabi. Ano? Manananggal? Paano nangyari yun? Maayos naman silang umalis dito kahapon ah. Totoo daw yun, anak. Nakita mismo ni Don Reden kung paano pinatay ng aswang na yun ang kanyang asawa. Ano? Sigurado ba siya, Tay? Sabi niya, nung pumasok siya sa kwarto nila, nakita niyang nasa ibabaw ito ng asawa niya. Mukhang babae daw pero walang iba bang katawan. Nakalaylay ang pakpak at ang mukha raw, hindi niya makakalimutan. Maputi, matalim ang mga mata at ang dila, manipis na parang patalim. Lumipad daw ito nang makita siya. Diyos ko, manananggal nga yun. Pinilit niyang habulin ang manananggal, anak. Pero mabilis daw ang manananggal. Lumipad dito palayo bago pa siya makakuha ng itak o makatawag ng tulong. Nang balikan niya ang asawa niya, abay wala ng buhay. Wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Hindi maaari ito. At ngayon, anak, nag-aalburoto si Don Reden. Sinasabi niyang kailangan mahuli ang nilalang na yun. Tama naman siya, Tay. Hindi natin pwedeng hayaan manatili dito ang halimaw na yun. Isa pa, anak, may isang bagay pa dapat mong malaman. Ano ho yun, Tay? Ang sabi ni Don Reden, mukhang pamilyar daw sa kanya ang mukha ng manananggal na yon. Ano, Tay? Pamilyar sa kanya? Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi niya matiyak. Pero ang sabi, baka daw isa sa mga kilala natin dito sa baryo. Biglang may dumating na grupo ng mga tao. Tulad ni Tatay Edgar, ay may dala din silang masamang balita. Marami sa kanila ang nawalan ng mahal sa buhay ng madaling araw. Ang mga ito ay namatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Habang nakikinig si Manuel, unti-unti siyang kinabahan. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam nang sabihin ng isa sa kanila na may napansin silang kakaibang koneksyon sa mga biktima. Iisa lang daw ang nag-uugnay sa kanila. Lahat sila ay naging pasyente niya. Sa narinig, tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya magawang magsalita agad. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Napansin niya na ang mga tao ay unti-unting lumalayo sa kanya. Ang tingin nila sa kanya ay may halo ng pagdududa. Mabuti pa, anak. Puntahan mo na yung asawa mo. Ako nang bahala dito, sige na. At mukhang mas makakabuting doon ka na lamang muna.
Sige tay, salamat po. Agad na lumakad na ang lalaki. Pagdating naman niya sa bahay ni Lolo Ben, narinig niyang umiiyak ng malakas si Maribel. Nanginginig ang kamay nito habang yakap-yakap ang isang maliit na puting kahon. Sa isang iglap, parang gumuho ang mundo ni Manuel. Hindi na niya kailangan magtanong. Alam na niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ng matanda. Wala kang karapatang lumapit, Manuel! Wala! Kasalanan mo ito! Lolo, hindi ko po alam, Lolo. Hindi ko po alam na mangyayari to. Hindi mo alam! Hindi mo alam! Napabayaan mo ang sarili mong asawa. Sinasamba ka ng mga tao sa baryo, pero ang mismong pamilya mo, hindi mo na nabigyan ng halaga. Ngayon, tignan mo ang ginawa mo! Tumalikod si Maribel. Yakap pa rin ang kahon. Tahimik siyang umiiyak. Wala nang lakas para makisali sa gulo. Ni hindi siya nilingon ng asawa, kaya lalong nadurog ang kanyang puso. Mahal, umalis ka na! Umalis ka na rito, Manuel! Bago ko pa makalimutan na naging manugang kita! Gusto niyang lumaban, magpaliwanag, pero alam niyang wala nang silbi ang anumang sasabihin niya sa oras na yon. Wala na siyang nagawa, kundi ang tumalikod. Masamang masama ang kanyang pakiramdam sa pagkawala ng kanyang anak. Parang dinurog ng gusto ang kanyang puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa pagtingin niya sa paligid. Nakita niya ang sagingan, ang lugar kung saan niya nakuha ang mutya. Doon tila parang sumabog ang kanyang galit. Nilapitan niya ang mga puno at tinibag ang mga yon. Doon niya lahat binuhos ang sakit at ang puot na kanyang nararamdaman. Bakit? Bakit ko pa kinuha ang mutya? Kung alam ko lang na ganito magiging kapalit! Sinuntok niya ang lupa, paulit-ulit, hanggang sa maramdaman niyang dumugo na ang kanyang kamao. Wala siyang ibang sinisisi, kundi ang sarili niya. Ang kanyang kagustuhan na makatulong, ang pagnanais na maging isang dakilang manggagamot. Iyon mismo ang naging dahilan ng lahat ng trahedya sa buhay niya. Maghapon siyang nanatili sa gubat, nakatulala at walang ganong kumilos. Nang sumapit ang gabi, napagdesisyonan niyang bumalik kay Maribel. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang itama ang lahat. Kahit pagalit ito sa kanya, kahit pa hindi siya matanggap, hindi siya pwedeng sumuko. Habang naglalakad siya sa madilim na daan pauwi, biglang may pagaspas ng hangin ang dumaan at paikot-ikot sa kanyang itaas. Napahinto siya at tumingala, at doon niya nakita nakalutang ang manananggal. Hindi naman nagdalawang isip si Manuel. Mabilis siyang kumilos. Dinukot ang isang bote ng langis na laging dala niya at ipinahid ito sa kanyang kamay. Naghanap siya ng anumang maaaring ipanlaban sa aswang. Sa kanyang pagmamadali, napansin niya ang isang sanga na sakto namang matulis ang pagkakaputol. Isang perpektong sandata laban sa halimaw. Biglang sumugod ang manananggal. Napaatras si Manuel at sa huling saglit, naiwasan niya ang matalim na kuko na muntik nang humiwa sa kanyang leeg. Ngunit hindi pa ito tapos. Muli itong sumugod. Mas mabilis, mas mabangis. Sa gitna ng labanan nilang dalawa, dumating naman bigla si Lolo Ben. Tama na! Itigil mo yan, Manuel! Alam ko kung sino yan! Ano, Lolo Ben? Sino siya? Sino ang halimaw na yan? Si Maribel, Manuel! Ang iyong asawa! Ha? Hindi!
Hindi maaari ito! Hindi niya ginustong maging isang manananggal. Sa loob ng maraming taon, nagawa niyang pigilan ng sarili na pumatay ng tao. Hindi niya hinayaan ng sumpang bumalot sa kanya. Ngunit nang mamatay ang inyong anak, doon na siya tuluyang bumigay. Hindi totoo yan, Lolo Ben, hindi totoo yan. Ni minsan, hindi ko naman siya nakitang naging aswang Dahil ang isang manananggal, nawawalan ng kakayahang maging aswang kapag nabuntis. Yun ang dahilan kung bakit namuhay siya bilang isang normal na tao. Ipinanganak niyang patay ang bata. Wala na siyang dahilan para pigilan ng sarili niya. Ibig sabihin, siya ba ang pumatay sa mga naging pasyente ko? Tama ka, Manuel. Dahil sila ang sinisisi niya kung bakit ka nawalan ng oras sa kanya. Kung bakit namatay ang anak niyo. Napakuyom ang kamao ni Manuel. Gusto niyang tumakbo at hanapin si Maribel. Ngunit may isang bagay pang bumabagabag sa kanya. Tumingin siya sa matanda at sa unang pagkakataon, pinagmasdan niya itong mabuti. At doon niya nakita ang suot nitong kwintas na may nakasabit na isang estampita, gawa sa maliit na papel na may larawan ng isang lalaki. Nakabalot ito sa plastik. Pamilyar ang larawan sa kanya. Ito ang lalaking nakita niya sa larawan na nakasabit sa bahay ni Lolo Ben noon. Ikaw? Ikaw ang nasa larawan? Tama ka, Manuel. Dati akong isang antingero at manunugis ng aswang. Marami na akong napatay. Ngunit ang pinakamatinding labang ko, ang pinakahuling aswang na napatay ko, siya ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Ano, Lolo Ben? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang sumpa, Manuel. Ang sumpa na ibinigay sa akin ng mga aswang na naghihiganti. Hindi ako ang pinatay nila. Sa halip, isinumpa nilang ang magiging anak ng anak ko ang magmamana ng dugo ng isang halimaw. At ang sumpang yon ay kay Maribel na punta. Kay Maribel? Doon tuluyang naunawaan ni Manuel ang lahat. Tumingin siya sa matanda. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi maaari ito. Ililigtas ko siya, Lolo Ben. Ililigtas ko ang asawa ko. Kung yun ang desisyon mo, gawin mo ang lahat para siya ay iligtas. At sa gabing yun, hinarap ni Manuel si Maribel, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang asawa na handang iligtas ang kanyang pinakamamahal. Sa gitna ng kanyang anyong halimaw, tinawag niya ito. Hinayaang marinig ni Maribel ang kanyang tinig, ang kanyang mga pangako. Mahal, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na! Maribel! Bumalik ka na! At sa huli niyang pagsigaw, unti-unting may malakas na hangin ulit sa itaas. Bumulusok pababa ang aswang. Bumalik ito sa kanyang putol na katawan at umiiyak na lumuhod sa harap niya. Manuel! Manuel, patawarin mo ako! Wala kang kasalanan, mahal ko. Wala kang kasalanan. Tapos na ang lahat. Tapos na. Mahigpit na niyakap ni Manuel ang kanyang asawa. Ngunit bigla siyang may naalala. Ang mutya ay nasa loob pa rin ng kanyang katawan. Ito ang mutyang nagbigay sa kanya ng kakayahang manggamot. At ngayon, naisip niyang ito rin ang magiging susi upang alisin ang sumpang bumalot kay Maribel. Ang mutya, ibinigay ito sa kanya. Para sa kanya. At para sa kanyang pamilya. Sa sandaling yon, tila naunawaan na niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya ito nakita sa puso ng saging noon.
ang mutya na nasa kanya mismo ay lalabas hindi mula sa anumang prutas o puno, kundi mula sa kanyang sariling puso. Huminga siya ng malalim at ipinatong ang kanyang palad sa dibdib. Nakiramdam siya hanggang sa maramdaman niyang uminit ang kanyang dibdib. Ang mutya parang gumagalaw paakyat ng kanyang lalamunan. Sa isang iglap, mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang maliit na bato, ngunit may makapangyarihang liwanag. Lumutang ito sa ere at kusang lumapit kay Maribel. Napapikit ang babae at kusang napanganga ang kanyang bibig. Nagsimulang manginig ang katawan ni Maribel nang pumasok sa kanyang katawan ang mutya. Naramdaman niya ang matinding init at sakit. Napasigaw siya ng malakas, pero sandali lang yon dahil ang hirap na kanyang pinagdadaanan ay napalitan kagad ng biglang paggaan ng kanyang katawan. Naramdaman ni Maribel na wala na ang uhaw niya sa dugo at laman ng tao. Lolo! Lolo! Wala na sumpa! Wala na po sumpa, Lolo! Normal na po ko! Diyos ko! Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko! Salamat po! Dahil wala na po sumpa sa aking katawan! Matapos ang gabing yon, nagkasundo ang mag-asawa. Hindi na sila bumalik sa baryo at pinili na lang na manirahan sa gitna ng gubat kasama si Lolo Ben. Hindi na sila bumalik dahil kahit alam nilang nawala na ang sumpa, hindi na sila matatanggap doon ng mga tao. At tiyak nakamumuhian siya ng mga tao kung sasabihin niyang tinalikuran na niya ang kanyang pagiging albularyo. Doon bumuo sila ng bagong buhay. Nagkaroon sila ng maraming anak, malulusog, malalakas, at walang bahid ng sumpa. Hindi man marangya ang kanilang buhay, pero puno ito ng pagmamahal, pangunawa, at kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Hindi sa kung saan ka nakatira, kundi sa kung sino ang pinili mong makasama habang buhay.